Good afternoon. Afternoon na nga talaga. Okay. January 15 daily episode 3221 and 3222, 3223. O, di ba? So, ito na 'yon. Kailangan nating malaman kung ano yung meron tayo ngayon. Hindi ako nakapagtapos ng upload kahapon dahil sa maraming nire-repair na mga poste dito, kaya nagkakaroon ng mga biglaang brownout. Yung iba naman kasi pag weekend naka-schedule. Okay? So, this is the first card. Protector talaga. Ilang beses na lumabas ito. Abangan nyo. And then, this is the inventor. And, yung last is a singer. Okay. Nauna ngayon yung protector. Minsan kasi yung protection lumalabas sa dulo, 'di ba? Sa pangatlong baraha. Ngayon, siguro masyado ng delikado ang sitwasyon at lumabas na talaga 'yan sa una pa lang. Kasi alam mo, mga ganito kasi, ibig sabihin nito, yung mga tao or mga mahal natin sa buhay na wala na sa mundong ibabaw. Sila yung unang nakakakita kung ano yung pwedeng mangyari sa buhay mo sa susunod na mga oras, araw, linggo, buwan at taon. 'Di ba? Yung alam mo yung suspense na nanonood ka no ng isang movie. And then parang ganun yung pakiramdam nila kasi mas worse yun sa kanila kasi nakikita na nila ahead of time. And then gumagawa sila ng paraan. This is the second card. Gumagawa sila ng paraan para makapasok or makapasok sila doon sa subconscious mo, mabigyan ka man lang ng konting warning at para pagsabihan ka na mag-ingat ka sa dulo ng ganito ganyan, merong delikado, merong aksidente, 'di ba? Kapag tayo naman kasi instinct nga natin na kapag may nakita tayo parang masasagi ng sasakyan or whatever, 'di ba? Yung adrenaline natin, bigla agad tayong gumagawa ng move na bigla natin hinahatak yung tao or aso or whatever na pwedeng masagasaan. Ito yung process ng mga kaluluwa, ni universe, ng mga vibrations natin. Kaso nga lang, yung iba sa atin kasi, hindi ito nakikita, hindi agad ito nararamdaman dahil hindi nila namamalayan na sa tagal-tagal ng panahon, no, meron pala silang mga sumpa, barang, kulam, at mga gayuma na nagiging yung parang wall, hadlang siya na hindi mo mararamdaman, hindi mo makikita kung ano yung pwedeng mangyari sa'yo. Kasi yung mga taong naghahadlang, yun yung gusto nilang mangyari. Yung parang nabubuhay ka na hindi mo alam saan ka pupunta, nabubuhay ka na hindi mo alam kung uunlad ka pa ba, gagaling ka pa ba, ay parang ando doon ka lahat sa doubts. Kasi yung ibang tao, kapag nangarap, no, alam nila na ito yung point ng buhay ko na dito ako mahina. So ito yung kailangan kong tutukan ng pansin, pag-aralan na yung para bang maging maganda. Kasi kahit yung musika hindi sa level you have to use equalizer. So ganun din yung buhay natin, no? Dapat may equalizer ka din sa buhay mo na alam mo kung kailan mo gagamit ng bass sounds, alam mo kung kailan ka gagamit ng ganitong frequency, ganitong vibration. Dapat may ganun. Kaso nga lang, ibig sabihin, kung isa kayo dito sa mga tao na hirap hulihin ang katotohanan, bakit? Wala naman kayong ginagawang masama. Tumulong naman kayo sa kapwa. Nagmahal lang naman kayo ng karelasyon nyo, asawa nyo. Nagsakripisyo kayo para sa kanila. Bakit hindi nila nakikita? Bakit galit sila? Bakit hindi nila matanggap kung gagawa ka ng isang desisyon na ikaw naman ang gustong maging masaya? Kasi sa buhay natin, 'di ba?
bilang panganay, breadwinner, uunahin natin sila. Yung iba nga tumitigil talaga sa pag-aaral para mag-giveaway doon sa susunod. Siya yung tatrabaho, yung pangalawa yung susustentuhan niya hanggang sa dumating sa punto na lahat sila makapagtapos. 'Di ba? Kasi nangyari yan, na nung nakatapos yung hanggang bunso, pinag-usapan nila na patigilin sa trabaho yung panganay and then pagtulungan nila na yun naman yung pagbigyan nila na it's either mag-aral siya or mag-online class siya or magnegosyo siya. May mga ganung mga magkakakapatid na tinutulungan talaga nila at marunong silang tumanaw ng utang na loob doon sa isa sa nagsakripisyo. Masaklap naman kung nagkataon na solong anak ka, no? Or sabihin na natin na marami kang kapatid pero hindi ka tanggap kasi minsan anak ka sa pagkadalaga or minsan anak ka sa pagkadisgrasya o minsan hindi mo nakilala yung magulang mo, iniwan ka lang basta-basta, tapos lumaki ka sa inaakala mong magulang mo, tiyahin mo, lola mo, yun pala sa dulo, dun mo madidiscover bakit ganun, di ba? Kasi may mga tao talaga na hindi natin alam, hindi rin natin kasi pwedeng i-judge, no? Kasi may mga tao na sasabihin nila hindi pa sila handang magkaanak. Eh di kung hindi ka pa handang magkaanak, di sana hindi ka gumawa ng gulo or gumawa ng ikakasira ng pagkatao mo. Kung sa pera naman, no? Alam mo naman din na yung sahod mo ganyan lang. Eh wag mo nang pilitin na mangutang ng mangutang tapos hanggang dulo. Ngayon 15 bayaran. Sasakit ang ulo mo kasi kapag yan naka-autodidact, wala ka nang may uuwi sa bahay niyo. Pagdating dun, away. Diba? Lalong-lalo na kung inutusan mo pa yung asawa mo na sige, mangutang ka muna dyan. Bayaran natin pagsahod. And then, yung asawa mo hindi alam na wala ka nang makukuha dito kasi ikaw mismo, along the way, nakakapangutang ka din. Lalong-lalo na kung may bisyo ka. Yan yung pinakamahirap. No? Sana, bago ka mag-decide na magkaroon ka ng bisyo, siguraduhin mo na kaya mo itong tustusan. Kasi kapag bisyo ka ng bisyo at nagkasakit ka, wala namang pondo yung pamilya mo, paano ikaw? 'Di ba? Hindi naman lahat ng kailangan mo sasagutin ng gobyerno kasi marami din silang plataforma at saka may yan, nakapartida yan sa lahat. Patas, dapat. Ganun. So, eto na yun, no? Protektahan mo sarili mo. Siguraduhin mo sarili mo. Gumawa ka na ng paraan para malaman kung may gayuma, may sumpa, may barang at may kulam ikaw, no? Kasi ngayon nasa nasa up and down ka na sitwasyon. So, ito paalala ko ulit sa inyo sa kapistahan ng Candelaria, which is the February 2 at nagkataon na first Friday. Kung may mga masasamang intensyon na gagawin sa inyo sa araw na yan, kung lalo na kung yung nagpagawa is bayad agad, ay nako. Ewan ko lang. Pero sinasabi ko sa inyo, kung natakot kayo sa COVID, natakot kayo sa mga kung anumang natural calamities, 'di ba? Ito, sige, times 10 nyo na yung takot nyo. Dahil hindi yan biro. Kasi yung mga taong galit sa inyo, wala silang pake kung anong mangyari sa inyo eh. Lalong-lalo na yung gumawa. Kasi binayaran lang siya, 'di ba? So this is the way the universe is giving you a warning. Huwag niyo sayangin ang oras kasi ang ritual hindi siya magic. Process siya. So paano kung nagpaumpisa ka, too late na, 'di ba? Do it as much as possible.